So, as of today, update natin yung mga nangyari sa ating mga kagamitan, 'di ba? Lifelong review. So, sige, mamaya na natin daanan yung may sasabihin ako eh. Pero mamaya na yan. Ito na muna. So, sa ating laptop, kakapalinis ko lang and pa-repaste kasi kasama na yun eh. Tapos medyo mahal siya. So, 1.5. Pero tiwala kasi ako doon sa company. So, may nagpapalinis ako dati 500 lang. Repaste siya pero minor repaste lang. Kumbaga, yung CPU kasi kailangan liquid metal. Pero nakahanap ako ng lugar na meron daw silang pamalit na paste. Pero ano siya, kumbaga parang almost same coldness o almost same pero paste lang. Hindi nila na-recommended na liquid metal daw kasi baka masira lalo. So, ang ginalagay nila paste. Tapos so far okay naman. Thermals wise okay siya. Linis wise may mga stains and scratches na talaga hindi na maalis. So nandun na talaga siya, talagang war torn na talaga siya. Medyo mainit dito sa bansa natin, so talagang may mga stains na hindi na maalis or natanggal na yung mga rubber sa gilid. Yan. So na di ba na masyado lagi nag-aircon, mahal ang kuryente, so bukas na ang bintana. 3 years na, magpa 4 years na. Celebration yun kung pag umabot ng 5 taon. Hoping na gumagana pa kasi yung luma kong laptop is 10 years. So, hoping na ganun din katagal tumagal. Hindi talaga advice na lagi nabubuksan yung laptop pero well, sabi nila every 6 months na daw cleaning and checking instead of every year. So yeah, saka maghanap siguro ng way na malinis ko siya in a simple way lagi pag ginagamit, kasi medyo hindi ako na satisfied sa linis nila, pero wala na magawa, stains na talaga siya. Tapos yun lang, medyo nagka-problema yung Windows key, yung gamit na gamit ko na key, yung may logo ni Windows, hindi siya gumagana. So papacheck ko ulit bukas kasi ever since nagpalinis ako medyo nagka-aberya yung key na yun lang naman. Pero so far, okay pa naman. Performance-wise, walang problema. Tapos, sa ating phone, ito talaga kailangan na mapalitan. Pero mag-iipon muna ako kasi wala akong, wala akong trabaho as of the moment. Waiting pa for renewal. Pero, yan, mag-iipon tayo. Ang gusto ng girlfriend ko, iPhone din ang gamitin kong phone para parehas kami phone. Pero, hindi ko talaga trip ang iPhone at saka mahal ang iPhone. So, as of now, may nakita ko A56 pero waiting ako sa A57, baka okay yung specs, mas okay yung specs. Kaya waiting ako doon. Tingnan muna natin kung kaya or kung may ipon na talaga, kung okay yung A26 ba, A26 or A26, S26 or S26 plus. Pero depende sa budget. Ano lang yung kaya kasi hindi man tayo mayaman. Tapos Sennheiser, checking ko paglabas bandang March daw yung Momento 5, sana okay. If it partners well with A57 or S26 plus, then we might, pero pag-ipunan natin yun, pag-ipunan talaga natin yun. Pero in terms of ngayon, okay pa naman si Sennheiser, gumagana pa naman siya. Ang kaso na nga lang, 3.5mm, so sa laptop lang siya nakakonect, and yeah, I enjoy it. Still good pa rin yung audio, good pa rin yung and all else, yung seal niya and all. So yeah, I still enjoy it. It's a good thing about Momentum kasi masira man yung Bluetooth, masira man yung USB-C, may 3.5 pa rin. So that's good. Hindi ko nga siya magamit sa phone pero ito gagamit ko siya sa laptop. Tapos yung phone pala, medyo yun lang, kailangan talaga mapalitan. Medyo na pala. Tapos yung mic naman, kailangan okay naman siya. So far nagagamit ko na maayos pag gumagawa ng trabaho, so okay naman siya, wala akong problema doon. Yun lang, yung sa software lang talaga. Yung sa ating cooling pad is okay din naman, medyo malikabok, so nilinis ko nung isang araw, walis-walis lang.
Tapos siguro in the future kung may budget, bili akong bago yung may filter, para yung filter lang yung kailangan palitan. Pero sige muna natin. Tapos sa ating mesh wifi naman, X50, okay naman siya actually. Okay, walang problema. Kailangan lang siguro punas-punasan pa minsan, linisan kasi talaga may mga stains na rin siya. Kasi medyo matagal na rin, magti 3 years na rin. Almost same sila ng year ng ating laptop. Pero that wise, speaking of that, wait lang. Tama ba? Same sila na laptop. I think, matanda yung laptop. Yeah, 3 years. Okay. So, yung ating ay 2 years, magti 3 years na yun. 4 years na. Pero, yun. Wala na siyang firmware issue so far. Stable naman na siya. So, tsaka yung kailangan kong speed is kuha naman na 1 gig. So, wala tayong problema. If kailangan replacean sa future, then tsaka na natin replacean. Pero as of now, maintain na lang natin. Tapos pag tumagal like 5 years or 6 years o kung gano'n man katagal, syempre magbabago yung price. Hindi nagbago price ng internet this year. Unlike yung mga nakaraan na mga taon, no? Parang every year nagbabago yung price. They are trying to update. Pero dahil nga hindi ganun ka-stable sa ating 6 GHz, medyo nahirapan silang itaas pa. And check pa nila kung ano pa yung pwede nilang gawin para mas mapamura ibang prices, mapataas yung yung speed. But as of now, ang nakikita ko based sa mga nababasa ko news, ang focus nila ay sa 5G advanced, tapos yung laser optic na wireless. So check natin, eventually may mga marireach silang mga areas na hindi kaya ng fiber optic cable. So yung mga distansya talaga na wireless ang kailangan, pero they were gonna use laser para mabilis. Ang magiging problema ko lang doon pag umulan, if stable pa siya, kasi light would still bend because of the rain. Pero mabilis siya kasi yung speed of light hindi siya frequency, hindi siya sound, pero yun pa din, will still bend. Light bends because it has a different tagal mo na yung tamang term kung focal point, basta mag-iiba yung niya, bibend siya sa light. Okay, bibend siya sa water. Okay, so yun, so far wala natin problema, okay siya. So most of all the device I have, ito yung pinaka thumbs up ako. Well, sumunod yung laptop kasi okay pa rin yung laptop. Siyempre, kailangan maintain every now and then. Regalo na siya, medyo mahal. Pero eventually, siguro in the future, pag bibili ng mas mura, pero good specs pa din. Ano pa? Phone, kailangan palitan. Momentum, eventually. Microphone, okay naman, wala problema. Thermal, kailangan palitan eventually. Cooling pad. AX23, ito yung medyo parang nasayangan tayo dati kasi hindi natin nagagamit, pero nagagamit na natin ngayon. Ito siguro papatagalin ko pa na mas matagal kaysa X50, pero kung kailangan ko man siya palitan, hindi ko pa alam kailan. Pero yun, in terms of, kasi palabas na rin yung Wi-Fi 8 so kaya naman nila tumagal, kuha ko naman yung speed na kailangan ko, hindi mo na natin papalitan, hintayin natin yung Wi-Fi 8. Kaso pagsasabayan kasi natin yung hype ng Wi-Fi 8, for sure, mahal yan. And for sure, yung mga device natin, pang Wi-Fi 7 lang, hindi pa pang Wi-Fi 8. Pero if that's the case, then I could go to budget Wi-Fi 7 ng mga routers. Tapos, doon ko na lang iba-budget muna para lang yung mga Wi-Fi 7 device natin kung meron na, makasabay lang. Pero if talagang papapiliin, I would just simply wait for the Wi-Fi 8 kasi it is a more stable Wi-Fi 7. Dapat nga tinawag na lang yung extension pero yeah, it's more stable na Wi-Fi 7. Wala namang babaguhin sa speeds, more of ang babaguhin is reliability and stability. So yeah, tapos itong ating relo, relo naman lang kasi gamit ko sa kanya, di ko naman ginagamit yung mga features niya in terms of mga health. So mura lang din naman to, wala siya mahal siya, pero like mura compare sa iba. We will see if papalitan natin siya in the future, baka band lang din ulit.
Yung mura lang, mga hindi lalagpas 2,000. So, pero so far okay naman, wala namang problema. Ang nagka-problema lang dati, itinalong ko sa pool, di na gumana. Pero kung hindi, baka tumagal pa yun. Maligo din yun eh. Okay. Tapos, sa ating power bank, aux na aux. Eventually, pag pumalya na, palitan ko. Same brand, pero yung may retractable na retractable na USB. Meron na yun eh. Though, of course, mas maraming gumagalaw na parts, mas mabilis masira. Pero this specific model that I have, okay na okay. Nabili ko siya before 2.5, pero ngayon sa market 2.7 na siya eh. Tumas 200. Pero okay siya. Okay na okay talaga siya. Siguro in the future may mga bagong update in terms of ano. Kasi ngayon yung bago siya. Update 3.1 na ata na PD. Tapos, something to do with charging. And dinihintay natin yung mga bagong carbonite or carbon batteries, lithium ion na separate. So, in other words, mas better battery technology. Parang yung battery ng OnePlus na bago, OnePlus 15. Yeah. Sound cord, di ko nagagamit talaga. Sira na yung kanyang lalagyanan for 600. Okay pa rin naman siya. Pero nalagyan na, sira na yung magnet. Tapos, hindi ko talaga masyado nagagamit. Tsaka hindi talaga komportable sa earbuds eh. Pero, yun na lang kasi na i-connect ko sa phone. Kaya pag nakahanap ako ng kaipon ako para sa Momentum 5, kunin ko na lang. Tapos, ano pa ba? Ito, yung mga kable natin. Yung urine sa convention, okay naman. So, parang wala namang problema. Ganun speed. Same speed pa rin. Sa don't go with flat. Go with circle. Kahit slim sa bilog. Wag flat. May difference pala talaga. Di ka lang dati lang yung flat. Pero hindi. Tapos, itong UPS natin, aux naman siya. Madalas mag-brown out ngayon. So, nagagamit ko siya. Connect pa rin ako sa internet. And nakaka-call pa rin kay Baby Loves kahit na brown out. So, yun lang. Hanggang doon lang. Update lang natin yun. Mabilis na update lang.